Yes, good day to you, and in this episode, we will talk about an extremely powerful framework you can use to transform your life. And if you can master this framework, you can also transform the lives of other people. You can be a mentor, a coach, you can build your team. You can help transform the lives of other people as well. And you can also use this framework to close deals. So if you are working really hard right now, and maybe may nahit kang ceiling, feeling mo hindi ka na nag-grow, parang kahit anong trabaho mo, kahit anong hirap mo, parang pigil yung success mo. And maybe you feel stuck right now, na kahit anong gawin mo parang hindi ka makaalis. And maybe wala ka nang ginagawa masyado, and it's hard for you to push yourself. Maybe you are doubting yourself. Maybe you have a poor self-image. Maybe wala kang confidence, mahihiyain ka, and it's hard for you to move forward in life. Just maybe, you wanna grow and you wanna be successful, pero hindi mo alam kung paano. Watch the whole video because I'm sure makakatulong to sa'yo. Because this is applicable to everyone regardless kung nasaan ka na sa career mo or sa buhay mo ngayon. And we will start with a young woman. Yan, may buhok yan ha. There's this young woman, galing siya sa hirap. Nanay niya dating katulong, buti ngayon maganda tawag kasam bahay. At dahil maganda siya, malakas ang appeal, naligawan din ng maaga. Nabuntis ng 16. So napalaya siya. So imagine life, mahirap na nga buhay, pinahirap pa. Ito malupit, yung napangasawa niya, 1-year-old pa lang yung anak niya, sumakabilang bahay na. Tapos doon na rin siya sumakabilang buhay sa kabilang bahay. So in short, naging single mom siya agad. So let's go back to the time na buntis siya. So at the age of 16, nabuntis, nabuo. So napalayas kami. And yes, this is the story of my mom. So my mom doesn't have any choice. Wala siyang choice, wala siyang natapos. Eh syempre, pag taga-probinsya ka, nabuntis ka ng 16, ano sasabihin ng tao sa labas? Malandi, haliparot, walang pag-asa, walang choice. Yung pagiging walang choice, napaganda pa nga. Ano ang sabi sa Chinese proverbs? In every crisis, there is always an opportunity. Naging opportunity niya yung pagiging buntis. Sa probinsya may kasabihan, pag buntis at buena mano, kapag humingi ka ng tawad, kailangan pagbigyan kasi swerte. So gumigising siya ng 2 a.m. para babaratin niya yung mga nagtitinda sa palengke. Siyempre walang choice, pagbibigyan siya kasi nga buntis, swerte daw yun. So nakakakuha siya ng discount, tapos ibebenta niya ulit. Ano tawag doon guys? Reseller. So my mom was actually already reselling products at the age of 16. Nagsimula sa isang kabang bigas, batsa, kiluhan, binenta per kilo, naubos maghapon, kinabukasan, 2 na, 3 na, 4 na. Lahat ng marami, nagsisimula sa isa. Lahat ng malaking negosyo, nagsisimula sa maliit. So fast forward, nakabili kami ng jeep, binay and sell yung jeep, naging 2, naging 3, naging 4. Yung jeep naging truck, lumawak yung negosyo at the age of 16. Lumawak yung negosyo at the age of 19. Jocelyn Hernandez, who is my mom, naging milyonarya. Now, why am I sharing this to you? Number 1, very important that you learn from the stories of hyper-successful real entrepreneurs. And number 2, I will share with you the framework. So kung iisipin yung maigi, paano ba nagtatransform yung buhay natin? Bakit ba yung ibang tao ayaw nilang mag-try? Alam naman nila yung dapat gawin, alam naman nila yung pwedeng gawin, pero hindi nila pinipiling maniwalang kaya nila yon. Hindi nila pinipiling mag-step forward. Most people won't choose to step forward mainly because they have fear. Eh ano bang nakakatakot? There's always an imaginary hanging bridge. That every time we will step forward, may risk. Pwede tayong mahulog, pwede tayong mag-fail, pwede tayong malugi. And anything that we will do in our lives, alam natin yan. Merong risk. And a lot of people will make excuses. Hindi ko kaya yan, mahirap yan, mahihiyain kasi ako. And a lot of stories na paulit-ulit nating sinasabi sa sarili natin. But if we will go back to the story, nanay ko walang choice. Walang natapos, single mom, mahirap ang buhay, walang tumatanggap sa kanya sa trabaho kasi nga buntis, nahuhusgahan pa siya. Not to mention all the negativity she is receiving. Kasi yung ibang tao, they always have a story to tell. A story to tell na porkit hindi nila kaya, sasabihin nila sa'yo, hindi mo rin kaya. Yan ang naranasan ni mama. Pero paano ba siya nakatawid? It's because if we will talk about excuses, siya yung totoong maraming excuses. Kaya siya nakatawid kasi wala siyang choice kundi tumawid. And that's what we call the push. Ang push, ang magtutulak sa atin, yung pain, kapag hindi tayo nagbago. Kasi nga buntis na siya, di ba? So kung wala siyang gagawin, lalo siyang maghihirap. Kung wala siyang gagawin, lalabas si MJ at wala siyang pera. Napalayas na nga siya, pasaway pa yung tatay ko, wala siyang choice kundi mag-grab ng opportunity. Alam niyo malupit dito?
Wala nga opportunity eh. Siya pa yung nag-create ng opportunity. And a lot of people, nasa harapan na nila yung opportunity, hindi pa nila i-grab. Pagdududahan pa nila. Because maybe, your life is not painful enough for you to change. Alam nyo, dadating at dadating kasi sa point na dapang-dapa ka na, sagad ka na, wala kang choice kundi humakbang. Yan ang nangyari sa kanya. That the pain of staying the same is more painful than moving forward. Na mas masakit pag wala akong binago. Na mas masakit kapag nagstay pa ako dito. Sagad na ako eh, mahirap na ako eh. That's what happened to her. Hindi maganda trato ng mga tao sa kanya, sinasabi ng mga kamag-anak, ng mga kapitbahay, ng mga matatanda, nahuhusgahan, walang opportunity, pasaway yung tatay ko. At dumating sa point na sa sobrang sakit, nagkaroon ng tinatawag na whatever it takes attitude. Whatever it takes, yayaman ako. Yan ang sabi niya. So nagkaroon din ng tinatawag na goal. So the pain will push you to step forward and the goal will pull you so that you will stay consistent. Kasi kahit pilitin mong itulak yung sarili mo sa isang desisyon, hindi ka rin magiging consistent, hindi ka rin tatagal kung walang goal. So ibig sabihin, the main reason why hindi tayo tumatawid, number 1, walang goal. Walang dahilan para tumawid tayo. Or number 2, hindi ka naniniwalang kaya mo, so hindi mo makita yung goal. Nagiging clouded siya. Number 3, yung mindset mo, yung belief systems mo, clouded na ng negativity. Marami ka kasing pinapakinggan. Inaalaw mo kasing pumasok yung toxic mentality sa utak mo. Or number 4, wala kang clarity. Wala kang clarity kung sino ka or ano gusto mo. Or number 5, komportable ka dito. Komportable kang hindi umalis. Komportable kang hindi magbago. Now, ito yung akin. When life is this, and we want this, the problem with most people is, gagawa ka lang ng paraan kapag sagad ka na. Kapag dapang-dapa ka na. Kapag walang-wala ka na. Kasi hindi ka na komportable. So, ibabalik mo yung buhay mo kung saan ka sanay. Ito mahirap. Hanggang dyan lang ulit. Hindi mo iaangat. Kapag unti-unti nang nagbabago buhay mo, since hindi ka nga sanay, you will feel the same resistance. Yung pakiramdam dito, na mahirap, masakit, ganun din yung pakiramdam dito. Kasi nga, hindi ka sanay. Kasi dito ka sa level na to, komportable. Yan ang dahilan kaya kahit anong pagod mo, anong hirap mo, anong trabaho mo, hindi ka makaalis, hindi ka makamove forward. Kasi baka ikaw mismo sinasabotahe mo yung sarili mong success. Kasi dito komportable. Ito yung tanong, bakit kailangan mong hintayin dumapa ka? Kung pwede namang itaas mo yung standards mo. Kung pwede namang mag-set ka ng goals. And this is the framework for that. Siyempre, in this journey, may kasamang bata. Ang pangalan niya, MJ. So nakita ni MJ yung proseso, yung transformational journey ng nanay niya. And this hanging bridge right here is what we call the transformational journey. But hear me out. Nakita ni MJ yung saya pag na-achieve yung goal. At nakita rin ni MJ yung hirap na dinaanan ng nanay niya. And in reality, we are all aware gaano kahirap yung pagdadaanan para makarating ka sa goal. Kasi nga, yun nga hindi nakukuha yung goal, nahihirapan eh. Yun nga hindi sumesweldo ng malaki, nahihirapan eh. Yung iba nga walang ginagawa, nahihirapan pa rin sila sa buhay nila eh. What more kung may pangarap ka? So we know, during the transformation, in the journey, you need to spend a lot of time, a lot of energy, money. You will face rejections, marami kang mararamdaman na iba't ibang emosyon. At yan yung tinitingnan natin na risky. So ngayon, since si MJ, nakita niya yung proseso. Alam niya yung hirap, alam niya yung sarap. Alam niya gaano kahirap maging mahirap. Alam niya rin yung saya kapag unti-unting nagbabago yung buhay. At guess what? Nung 16 siya, na-invite sila sa networking, na-scam sila. That's negative 2.5 million. Guess what? Anong mapapansin nyo? There's another pain. There's another push. So ito na si MJ. 16 siya nun. May buhok pa ako dito, okay? Yung buhok. Sagwa ah. Anyway. So si MJ, alam niya yung hirap. Alam niya yung hirap, alam niya yung sakripisyo, alam niya yung proseso. So from unti-unting nagbabago yung buhay, biglang lagapa. At alam niyo ba guys, since lumaki ako sa nanay, lumaki akong walang tatay, lumaki ako na kami lagi yung magkasama, lumaki ako na nakita ko yung hirap ng nanay ko. Sobrang taas ng tingin ko sa kanya. Siya yung ideal, she's the best. And first time ever in my life, nakita ko siyang umiiyak.
Ang okay lang sa akin, makipag-away sa school, makipagsuntukan sa school. Wala akong pake. Pero pag nanay ko na yung umiiyak, hindi ko yun kaya. Ang sigip sa dibdib. So nung nakita ko siyang nahihirapan, nag-decide ako. I don't know how, I don't know when, I don't know what I'm supposed to do. All I care and all I know is I will become a millionaire. Sinabi ko sa sarili ko na magiging milyonaryo ako. So can you imagine, okay naman yung buhay, nasa comfort zone, pero nung may pain na, na-push ako na mag-decide. So again, that's the push. Ano yung pull? Alam ko na yung itsura ng may pera eh. Nakita ko na sa mukha ng nanay ko yung saya kapag nakakabenta siya ng produkto eh. Pero what if ako yung mag-set ng goal? So ang unang goal ko, makatulong sa nanay ko maging milyonaryo. So this is the pull. So again, the push will make you decide, but the pull will help you build discipline. Para alam mo na worth it yung pagtawid. Unang hakbang ko pa lang ang hirap na. Rejections, failures, pagod. Mapapagod yung utak mo, mapapagod yung puso mo, mapapagod yung katawan mo. Strong kasi yung source ng pain. Malalim yung why. Malalim yung dahilan. Nanay ko na yun eh. Mas masakit kung wala akong gagawin. Mas masakit kung magiging tamad ako. Mas masakit kung magiging kampante lang ako. So the pain is pushing me and I'm also pushing myself. Kasi hindi ko yun kaya kasi ayoko nun. I don't wanna stay this way. Ayoko na habang buhay mahiyain ako. Ayoko yung habang buhay wala akong silbi. At nung nakita kong umiiyak yung nanay ko, nagkaroon ako ng glimpse ng future na kapag wala akong ginawa ngayon, ito yung mangyayari. So I'm here to tell you na kung komportable ka sa buhay mo, kung kampante ka sa buhay ngayon, aba kumilos ka. Huwag mo nang hintayin yung pain. Because it's either 5 years from now, saka ka palang mapupush, or 5 years from now, nakatawid ka na. You have a choice to transform your life. And guess what? Kada hakbang mahirap, kada hakbang nakakapagod. Pero may goal eh. Malinaw eh. Navisualize ko araw-araw, ano yung itsura ng milyon? Ano yung mararamdaman ko kapag nandun ako? At ano yung magiging ngiti ng nanay ko kapag nakarating ako? But I want you to understand this. Pag humakbang ka, may pagkakataon na susubukin ka talaga. Mapapaisip ka, mag-overthink ka, masasaktan ka emotionally, mapapagod yung katawan mo. At pag hindi nagbago yung mindset at belief systems mo, unti-unting lalabo to. That's the problem with most people. Imbis na lumilinaw yung goal, lalong lumalabo. Kapag lumalabo yung goal mo at hindi mo makita pero humahakbang ka naman, walang problema sa paghakbang mo. Ang problema, nasa mindset mo. Ang problema, nasa belief mo. Ang problema, nasa mga taong pinakikinggan mo. At kung hirap na hirap at sagad na sagad ka na ngayon, pero alam mo sa sarili mong nagtitake ka ng action, alam mo sa sarili mong ginagawa mo yung best mo, tandaan mo to. Baka nasa gitna ka na ng hanging bridge. Kasi sa gitna, mas delikado, mas risky, mas nakakatakot. Kasi sa hanging bridge, yan yung pinakamababa at dyan mas ramdam na ramdam mo lahat ng risk. Dyan lahat pwedeng mangyari yung pagkakamali. Kaya nga siya tinawag na transformational journey. So kung at some point naiisip mong sumuko, tandaan mo wala kang choice. Pag tumalon ka dyan, mas masakit yung bagsak mo. Pag bumalik ka, paurong yan, nag-aksaya ka ng time. Ito yung akin, nasaktan ka na eh. Nahirapan ka na eh. Napagod ka na eh. Ituloy mo na. Get the reward from it. Kasi dumating din sa point na pakwit na ako eh. Nasusuko na ako eh. Naalanganin na ako eh. Pero nakarating ako sa first million ko kasi ginawa ko, tinuloy ko. So habang tinutulak ako ng pain, na ayokong bumalik eh. Ayokong bumalik sa kahirapan. Ayokong magsimula ulit. Ganon din naman eh. Kapag tumigil ako sa ginagawa ko, magsisimula ako sa bagong career. Pag tumigil ako sa ginagawa ko, maghahanap ako ng bagong produktong ibebenta. Pag tumigil ako sa ginagawa ko, maghahanap pa rin naman ako ng opportunity. Bakit hindi ko na lang ituloy ito? Galingan ko na lang, itodo ko na lang, aralin ko maigi. I was just so privileged to have people around me. Because when I was 16, I was doing traditional business and network marketing on the side. So sa traditional business, doon ako natuto mag-handle ng negosyo, inventory, operations. Sa network marketing, doon ako nagkaroon ng chance to meet a lot of people. Iba't ibang klase ng tao, iba't ibang ugali. Diyan ako natuto mag-handle ng emosyon ko at mag-handle ng ibang tao. And in this industry, ang daming taong successful. Ang daming may pera. So it's pulling me. Nagkakaroon ng linaw sa akin kapag nakikita ko yung resulta ng ibang tao. Kasi kung nagawa nila, kaya ko din. So the pain of staying the same, the pain of going back is pushing me. Yung pain na parang wala akong maitulong sa nanay ko is pushing me. And the goals, the cars,
the house, the things that I can buy. It's pulling me. So that combination, the push and pull, yan ang tutulong sa'yo para makatawid sa hanging bridge. And guess what? I was 19 when I earned my first million in the industry. And then I discovered na may kasunod pa pala, na hindi pala doon nagtatapos. Na this is not about millions. This is about transformation. What do I mean? Ang itsura pala niya ganito. First million? Second million? Third million? Fourth million, and so on. So, ibig sabihin, you can have multiple transformation. For every milestone, you are transforming as a person. Every time na may malalampasan kang problema, regardless sa amount ng income mo, merong transformation na nagaganap. And the longer the bridge, the more na mas challenging, the more na mas mahaba ang struggle, the more na mas mahirap, the more na mas malaki ang growth mo. So, it's not just about money, it's about transformation. It's about you transforming as a person. Ang nakakatawa lang dito, guys, yung push sa second million, iba na. Excited ka na. Because you will know what's possible. You will know what you can do. You have evidences na nagawa mo na But for most people, dito sila humihinto. Bakit? Kasi okay naman ako May resulta naman ako Baka pwede na akong huminto. That's the problem. And I'm sharing this framework with you because maybe you can frame yourself right now that it's more painful to stay the same. Pwedeng kampante ka ngayon, pwedeng komportable ka ngayon. Pero tandaan mo, kung wala kang gagawing bago, walang magbabago sa buhay mo. 5 years from now, if you will not step forward, you will have the same life. But you are 5 years older. Sige, 10 years from now, huwag kang tumawid. You will have the same life. Ito yung worst. Baka may sakit ka na nun. Baka lalong wala ka ng willpower. Baka yung ideas mo nagawa na ng iba. Baka ubos na battery life mo. So kahit may push, kahit may pain, what makes you so sure that you will still step forward? I don't want you to lose the chance to step forward now. At alam niyo ba kung may mga taong tumutulong sa inyo? Maybe you are here and your mentor is here. Alam niyo ba na kami, pabalik-balik kami sa hanging bridge para lang sunduin kayo? Kasi yung ibang mga mayayaman, hindi na yung mag-aaksaya ng time para tulungan ka. So if you have a mentor, if you have a coach, and they are doing their best to pull you out of misery. They are doing their best to transform your life. Say thank you to them. Kasi tandaan nyo, masarap din tumawid kapag may kasama. Now, if we will use this framework sa isang team at sa isang negosyo, ito ay tsura niyan. The client has a problem. Just like you. Kaya nga gusto mong i-transform yung buhay mo kasi may problema ka. Now, for you to close the deal, the client has to understand, you have to communicate to the client na yung product mo, yung solusyon sa problema niya. Kasi again, alam ng client, para mag-transform ang buhay niya, kailangan niyang gamitin yung product. So it will take time. They have to pay money. May konting effort. May konting disiplinang involved. So it has to be worth it. So ibig sabihin, dapat maintindihan ni client na it's more painful not to buy, and the results, the problem solved, will pull them towards making the best decision. And guess what? Kung merong multiple bridge, ibig sabihin may upsell. Bibili sila ulit. At kaya sila bibili ulit kasi worth it para sa kanila. Ganyan din pag nagbibuild ka ng negosyo. Tumawid ka mag-isa, nag-recruit ka ng mga tao para makasama mo sa pagbibuild ng negosyo. Tatlo na kayo, tatawid ka ulit, susundo kayo ng marami, hanggang sa lumaki na ng husto yung negosyo nyo. Kaya mahirap magnegosyo. Kaya mahirap magpalaki ng team. Kasi may sumusuko, may ayaw tumawid. But as leaders, it's our job to help people, to create value. Pero tandaan nyo to, baka kasi mamaya pinipilit mong tumawid yung team mo. Baka mamaya pinipilit mong tumawid yung ibang tao. Ikaw mismo hindi ka pa nakakatawid. So kung gusto mong makatulong sa iba, gusto mong matulungan yung pamilya mo, gusto mong matulungan yung team mo, tulungan mo muna sarili mo. Ihakbang mo muna yung sarili mo. Understand na kung wala kang gagawin ngayon, mas masakit. At kung mag-e-effort ka, kung tatawid ka, eventually, you will become successful. Now, if you wanna learn how to master this framework, ano yung mga tools, ano yung mga principles na magagamit mo to ensure na makakatawid ka ng mas mabilis, to ensure na maitatawid mo yung team mo, at kung gusto mong malaman paano mo gagamitin yung hanging bridge framework
to close deals, to transform the lives of other people, and to have self-mastery, just visit mjlopez.ph/SBC. And if you are very lucky, you might see the special offer that will grant you early access to self-mastery. Isa lang to sa mga framework na matututunan mo doon, and this is something that you must master if you wanna be successful. If you wanna have the life that you deserve. So yun lang guys, this is the end of the video, and always remember that all I want is for you to become more successful and for you to reach the next level success. Again, my name is MJ Lopez and see you in self-mastery.